Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Father, hear your children call. Hello, magandang maga pong muli mga kaibigan, mga kaalyansa at mga kababayan. Sa muli po ang inyong kapatid dito sa programa na Biyaya sa Pagkaaga, Bishop Joe Bergantin ng AMNI at Christ to the Philippines. Salamat po muli sa panahon na meron tayo at binigyan tayo ng pagkakataon, una ng Diyos at pangalawa ng ating mga kasamahan sa alyansa upang makapagbahagi ng katotohanan, unang salita ng Diyos, salita ng katotohanan na siyang kailangan ng tao sapagkat maliban na maintindihan natin at maunawaan ang katotohanan, magiging magulo ang buhay po natin. So, salamat pong muli dito tayo sa 91.9 BBS upang FM DWLV dito po sa Balatas at upang muling aral tayo at patuloy na unawain ang kalooban ng Diyos. Kasama po natin sa technical si Brother Stephen. At natutuwa po ako sa patuloy na programang ito ng Biyaya sa Pagkaaga. At many times I mentioned that our program in this radio station is more than 3 years. No? More than 3 years na tayo nagsasama sa ere. So ako po'y naniniwala na sa higit 3 taon na tayo nagkasama sa ere under ng biyaya, ng programa ng Biyaya sa Pagkaaga. Ako po'y naniniwala kung sineryoso po natin at tinandaan po natin ang mga tinuro ng aking mga kaalyansa, mga pastors, mga bishop na nagturo dito. Ako po'y naniniwala na marami na tayong napulot na mga biyaya mula sa Panginoon. Okay, so sa umaga pong ito, muli po, salamat sa pagkakataon. At tayo po ay sumandaling manalangin bago tayo magpatuloy. Dakilang Diyos, salamat pong muli sa oras na binigay mo sa amin upang minsan pa mag-aral ng iyong salita at ibahagi ito sa panaayon sa iyong kalooban sapagkat ito ang kinakailangan ng tao. Sapagkat kinakailangang maunawaan ng tao ang katotohanan, yun ang sinabi mo. Salamat pong muli, O Diyos. Pagpalain mo po ang bawat nakikinig at ang bawat aabutin ng mga pangangaral ng iyong salita sa pamagitan ng BBS 91.9 FM, Panginoon. Kasama ng mga kapatirang nagsisipagturo o nagangangaral sa pamagitan ng BBS, Panginoon. Sino man sila, mga kapwa-pastor na nangangaral ng iyong salita, patuloy kayong kumilos at gamitin ang kanilang mga pangangaral upang ang Pilipinas ay makakilala sa iyo at makilala kanila ng totoo. Purihin ka. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, so ngayon pong umaga, muli po ay itutuloy po natin ang isang paksa na ating sinimulan about sa tamang karunungan, no? Tamang karunungan na ito po ay possessing or having true knowledge or possessing wisdom na dapat po magkaroon ng bawat tao, lalo na po sa atin bilang Pilipino. Noted tayo as the only Christian nation in Asia. Ang dapat po hindi lamang ito hindi lamang po ito taguri sa atin, kundi totoo na makita sa buhay natin na tayo nga ay Kristiyanong bansa at pati ang mga mamamayan ng bansang ito ay tunay na
Kristiyano. Kapagkat meron pong isang missionary, nung sila po ay pumunta dito sa Pilipinas, sabi na, nagtanungan sila, dalawang missionary na naging founder ng isang organization, ng isang religious group o kaya movement. Sabi niya, bakit tayo nandito sa Pilipinas? Why we are here in the Philippines? Sabi po nung isang missionary, we are here to Christianize the Filipino Christian, to bring Christ to the Philippines. Nakakalungkot po na kung tayo Kristiyanong bansa, subalit meron mga dayuhan na pumupunta dito upang gawin tayong Kristiyano. So dito po ay pinag-aralan po natin last June 12, naalala ko pa po, the Independence Day, na napag-usapan po natin ang tungkol sa tunay na kalayaan. At dito po natalakay po natin na sabi po ng Bible, if the Son set you free, you are free indeed. No? Kung ang anak ay palayain kayo, kayo ay magiging tunay na malaya. Sino ba ang anak na ito? Hindi yung anak ng tatay mo, hindi anak ng presidente, kundi ang tinutukoy pong anak, walang iba, ang Panginoong Jesucristo, sapagkat yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang John chapter 3 verse 16, sabi ng sinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, ang sinugo ng Diyos ay Ama ay ang kanyang anak na walang iba ang ating Panginoon. At sa mga naunang pag-aaral po natin, sino ba itong anak na to? Alalanin po natin muli ang John o Matthew chapter 2, the visit of the three wise men. No? Yung pagbisita, yung pagdalaw ng tatlong mamago ni Melchor, Gaspar and Balthasar doon sa Bethlehem. Hindi sila doon pumunta sa Bethlehem para hanapin ang isang pilantropo o ang isang sikat na negosyante. Hindi sila napunta doon sa Bethlehem upang makipagsaya sa bagong silang na billionaire. No? Kundi sila po ay pumunta doon upang hanapin ang bagong silang na hari ng Israel. Tandaan po natin, ang Panginoong Hesus, bagong silang pa lang, siya po ay hari na as fulfillment of the prophecy of Isaiah chapter 9 verse 6. Ano ba yung prophecy ng Isaiah 9:6? For unto us a child is born, and unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. His name is called Wonderful Counselor, Prince of Peace, Mighty God. Okay. Ang nangyari sa Bethlehem ay fulfillment ng maraming hula sa lumang tipan. At dapat makilala natin, tandaan po natin na si Jesus ay nung siya isilang pa lang, bagong silang pa lang, hari na siya. Hindi siya ginawang hari, kundi by birth siya po ay hari. Kapagkat totoo po naman na siya ay nagkatawan tao ayon sa prophecy. At ang babae ay magdadalang tao at manganganak. At sino po yon? At natupad nga po yun sa salitan dito po sa Matthew chapter 1 and chapter 2. No? So dito po ay pinag-aaralan po natin ito sa purpose na makilala natin ang Panginoon. So meron pong isang verse dito sa Bible na sabi nga, actually po ang gusto ko pong tandaan po natin, sabi yan, God approve boasting. No? Meron pong pinapahintulutang pagmamalaki o kaya pagmamayabang ang Diyos. Sabi po dito sa Jeremiah chapter 9 verse 23 and 24, sabi po dito, thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches, but let him that glory yet
glory in this, that he understand and know with me, that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Sabi po ng Panginoon sa Jeremias 9:23 at 24. Sabi po dito, huwag kang magmayabang kung ikaw ay mayaman. Huwag kang magmayabang kung ikaw ay matalino. Huwag kang magmayabang kung ikaw ay malakas. Sapagkat ang pagmamayabang na yan ay pansamantala lamang. Actually po, ang epekto ng pagmamayabang na yan ay sisirain lang ang buhay mo. No? Ang pagmamayabang na yan ay pwedeng dalhin ka lang sa kapahamakan. At baka nga hindi lamang kapahamakan, mahulog ka pa sa selda. Dapat na sulok ng selda na doon ka na lang inilagay. Last June 12 po ay pinag-usapan natin yung freedom. Actually po, ang mundo, sabi ko nga na ang mundo ay isang bilangguan. No? Ang mundo ay isang bilangguan. The earth is a seal. Ano po? Bilangguan ang mundong ito. Kung hindi mo alam ang purpose ng pagkalikha sa iyo ng Panginoon, masisira ang buhay mo sa mundong ito, maluluko ka. Pagkat lalo na kung nakatabi ka, ikaw ay isang mahirap at nakatabi ka, ang katabi mo ay isang mansyon. Na sila ay masayang-masaya sapagkat masagana sila sa maraming bagay, subalit ikaw ay isang pulubi na andon na laging tinitingnan ang kalagayan ng iyong kapitbahay. Maluluko ka talaga. Bakit? Para ba sabihin mo, unfair ang mundo? No? Bakit hindi ako mayaman katulad nila? Tandaan po natin, ang mga katotohanan, sabi ko nga na minsan at madalas na sinasabi ko, walang taong isinilang sa mundo na walang dalang piso. Lahat tayo sinilang na walang dala. No? Lahat tayo isinilang na walang dalang piso, walang pera tayong dala. Subalit bakit meron mga taong mayaman o kaya nakakariwasa sa buhay? Mga kapatid, tandaan po natin, ang lahat ng yan ay may dahilan. Tanging sila ang nakakaalam ng dahilan ng kanilang kasaganaan o ng kanilang pagiging mariwasa sa buhay o kaya kayamanan. Mga kapatid, tandaan po natin, meron pong salita ang Diyos tungkol sa pagiging mayaman. No? Sabi nga po ng Panginoon sa Luke 15:12, sabi na beware of covetousness, for man's life is not, and because you possess many things, lot of things you possess. No, wag mong ipagmayabang, wag kang maging greedy o kaya maging sakim. Meron pong mga tao na naging mayaman dahil sa kasakiman. Meron naman mga tao naging mayaman dahil sa paggawa ng mabuti. Ang tanong lang doon, saan ba sila napapanig? O saan ba paano ba nila na-acquire ang mga ganitong mga kayamanan? So, tandaan po natin, sabi ko nga, hindi po lahat ng pagmamapuri ay karapat-dapat at magtatagal. Sapagkat, sabi nga po ng salita ng Diyos, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan ng kaliko nilang gawa. Sapagkat sila'y tulad ng damo, sila'y malalanta, tulad ng halaman, matutuyo sila. Mga kapatid, tanging Diyos lang ang nakakaalam kung anong klaseng buhay meron ang bawat isa sa atin. Pero tayo din naman ay marunong kumilala ng mga taong gumagawa ng mabuti. At ang pinakamagandang matutuhan ng bawat isa, yung gumawa tayo ng mabuti because yan po ang purpose ng pagkalikha sa atin ng Panginoon. Kaya nga, sabi po dito ng binasa po natin, sabi ng Panginoon, huwag mong ipagmayabang kung ikaw ay mayaman, ikaw ay matalino, ikaw ay malakas, sapagkat lahat po yan ay temporal.
Ang ipagmayabang daw po natin ayon sa salita ng Diyos, kung meron man magmamapuri, sabi yan, let him that glory in this, that he understand and knoweth me. Sabi po natin sa John 8:32, if you know the truth will set you free. Sino ba ang katotohanan? Ano ba ang katotohanan? At dapat maintindihan po natin. Sabi ko nga, ang Panginoong Hesus, nung isilang ay hari na. Pero hindi po siya tao lang. Tandaan po natin. Hindi siya tao. Although ang sinasabi ng iba, si Jesus ay tao. Yes, totoo siyang tao, pero hindi lang siya tao, kundi siya ay isang Diyos na dapat kilalanin ng bawat isa. No? Sapagkat siya ay hari. No? Siya ay hari. What's the purpose of Jesus coming here on earth? No? Teach us, show us, no? Ituruan tayo, ipakita sa atin kung ano ang tunay na layunin ng Diyos sa buhay natin sapagkat meron na wala sa atin. So Genesis chapter 1 verse 26, sabi doon, God created man in His likeness and His image. What's the purpose of that? Image and likeness, to have dominion. No? Magkaroon tayo ng domain. No? Magkaroon tayo ng paghahari sa mundong ito. No? Pero maitatama lamang ang ating dominion kung kilala po natin ang ating Panginoon. No? Magiging mabuti tayong leader, magiging tayong mabuting pastor, magiging tayong mabuting mga manggagawa sa anumang level ng paglilingkuran o kaya anumang area ng paglilingkuran, magiging mabuti tayo kung kilala natin ang Panginoon. Sapagkat ang Jesus na ito na sinasabi natin na kinikilala nating Panginoon, tandaan po natin, lahat ng hari ay Panginoon. No? Dito nga sa Pilipinas, marami ring mga Lord, di ba? Meron landlord. Ano? Bahalan na kayo ng ibang Lord. Ano? Kung meron man sila, bakit sila sinatawag na Lord? Meron silang pag-aari, ano? Marami silang positions. So dito po ay tinuturuan tayo ng Panginoon na hindi po masama ang magmalaki o kaya magmapuri o maging mayabang. Ano lang po ang dapat nating source ng ating pagmamayabang? Ano pa yon? Sabi ng salita ng Diyos, kung kilala mo ako at nauunawaan mo ako, meron kang rason na magmayabang o magmapuri. Dito po ay tinatawagan tayo ng Diyos. No? Tinatawagan tayo ng Panginoon, hindi po masama ang magmapuri. No? Actually po, ang purpose kung bakit tayo tinawag ng Panginoon bilang mga manggagawa o Kristiyano o na hinayaang mabuhay sa mundong ito upang i-enjoy ang biyaya ng Panginoon. Sabi nga, ako ang Panginoon, nag-exercise ng righteousness, righteousness, loving kindness, and judgment. Ano, dapat fair lang tayo. Sabi kan, permi kong nadadangog, sa tama sana. No? Pag tama ang ginagawa po natin, tama ang ginagawa natin, walang batas. No? Yung hindi tayo nakakasagasa ng buhay ng tao, no? Kung nagsasabi man tayo ng katotohanan, hindi po natin intensyon na sagasaan sila, kundi ang gusto po natin, ma-awaken sila, magising sila sa katotohanan, sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Tandaan po natin ulit na ang mga pagmamapuri ng mga mayaman, ng matalino at malalakas may hangganan lamang. No? Bakit may hangganan? No? Kung ang pagmamapuri ng kayamanan may sa kayamanan, alam naman po natin during the time of pandemic, marami pong mga tao ang nasayang ang buhay. Akala nila kaya silang iligtas ng kanilang kayamanan. Hindi po sila na depensahan ng kanilang kayamanan nung dumating po yung COVID. Tandaan po natin, yung malakas na saan during COVID time. No? Yung mga matatalino, saan sila during COVID time? Mga kapatid, tandaan po natin, meron pagmamayabang na pansamantala. Subalit gusto ni Lord na kung meron man tayong ipagmamayabang,
ang pagmamayabang na nakilala natin siya at nauunawaan natin siya. Ano po ang dapat nating maintindihan? No? Si Jesus, ang ating Panginoon, ay naparito upang ipakilala sa atin at ituro sa atin ang tamang dapat nating gawin. Bakit? Naparito tayo, no? Upang i-represent ang ating Panginoon. I-represent natin siya sa pamagitan ng Sa pamagitan ng ating buhay at mga pananalita. No? Kaya nga sabi po ng 1 John chapter 3 verse 18, meron pong salita po mga lingkod ng Panginoon sa kanilang panahon at ito'y napapakinabangan po natin. Sabi po dito, chapter 3 ng 1 John 3 verse 18, sabi yan, "My little children, let us not love in word neither in tongue, but in deed and in truth." Mga mahal, sabi ng John, huwag tayong magmahal sa salita o sa bibig lamang. Magmahal tayo sa gawa at katotohanan. Mga kapatid, tandaan po natin, no? Kung kilala natin ang Panginoon, maintindihan po natin kung anong ibig sabihin na tayo po ay magkaroon ng tunay na kalayaan. Ano po ang dapat nating magkaroon? Una, dapat po magkaroon po tayo ng freedom. Alam naman po natin, pinag-usapan po natin ng June 12 about freedom. Ang Pilipinas po nag-i-enjoy ng Independence Day. Freedom. Pero alam naman po natin, ang independence ay, ito po ay hindi maganda. No? Siguro sa pagiging gobyerno, dapat magkaroon tayo ng sovereignty. Pero bilang tao, hindi po tayo dapat humiwalay sa Diyos. We need to be connected to God. Sabi ni Lord, John 15 verse 7, no? "If ye abide in me, remain in my words, and I will remain in you." Manatili kayo sa akin at sa aking salita, at ako'y mananatili sa inyo. Hindi po independence ang kinakailangan po natin bilang tao sa Diyos. Yes, as government, pwede tayong mag-declare ng independence. Pero bilang tao, dapat tayong dependent sa Panginoon. Ano? Dapat tayong dependent sa Panginoon. Bakit? Sabi ni Lord, "Without me, you can do nothing." 1 John chapter 15 verse 5, "Without me, you can do nothing." No? Kung wala kayo sa akin o wala ako, sabi ng Panginoon, wala kayong magagawa. Totoo po yan, tandaan po natin, we are limited being. We cannot move from one place to another, na wala tayong bihikulo. Pati yung bihikulo natin na sinasakyan, pwedeng may limitasyon din sapagkat sila'y gawa ng tao. Subalit, kung meron tayong tiwala sa Diyos, tandaan po natin, kahit nandito tayo sa Pilipinas, pwede nating maranasan ang tunay na freedom. Ano ba ang tunay na freedom? You enjoy free and clear and clean conscience. Ano? Na-enjoy mo ang malaya, malinis, at maaliwalas na konsensya na wala kang taong sinisira, kundi hindi ka ahente para sirain ang buhay ng iba, kundi tayo ay ahente upang madalhan o kaya maipakilala ang katotohanan sa iba. Dito po, the power, ang Acts 1:8, mga gawa 1:8, sabi ng Panginoon, "And ye shall receive power when the Holy Ghost is come upon you." Power to testify. Sa paano tayo magte-testify, mga kapatid? Sa pamagitan ng ating mga pananalita at sa pamagitan ng ating pamumuhay araw-araw. No? Makikita po yan, tandaan po natin. Hallelujah. Sa biyaya sa pag-aaga, hindi lamang po tayo dito nagpapaalala, kundi gusto po natin matutuhan talaga ng lahat. No? Matutuhan talaga ng lahat ang katotohanan at makilala ang Panginoon. So sa umaga pong ito, muli po nagpapasalamat tayo sa dakilang pribilehiyo na meron tayo na i-airy ang salita po ng Diyos. Tandaan po natin, God approved boasting.
Hindi naman po si Lord Killjoy yung KG, na hindi niya hinahayaan ang magmamalaki. Actually, inalaw po ng Panginoon. Sabi niya, kung meron gustong magmalaki, yung nakilala at naunawaan niya ako, sabi ng Panginoon, na ako ang Diyos nag-exercise ng judgment, righteousness, and justice, loving kindness. Mahabagin ang Diyos, matuwid ang Diyos. In Him there is no darkness at all. So sa umaga pong ito, ako po'y nagpapasalamat at umaasa, mga kababayang Pilipino at lahat ng inaabot ng tinig na to, na hindi lamang tayo malalaman natin na mayroon Diyos, kundi magkikilala natin talaga siya bilang Diyos at gagawin natin siyang Panginoon ng ating buhay. Sabi nga, if you know the truth will set you free. Sino ang katotohanan? Sabi po ng John 14:6, I am the way, I am the truth, I am the life. Sino siya? Ang walang iba, ang ating Panginoon. So pagpalain tayo ng Diyos sa umaga pong ito, at dalangin ko po ng bawat isa na nakinig at ang bansang ito ay patuloy na makakilala sa Panginoon. Sapagkat maliban, sabi po ng ng Psalms 127, except the Lord build the house, they that labor but in vain. Except the Lord who keep the city, the watchman waketh but in vain. Mga kapatid, meron man tayong hinaharap na mga problema. Kung tayo po ay nakakakilala sa Panginoon at nagtitiwala sa Panginoon, sabi niya, blessed is the man that put his trust in God. Hindi ka makakapagtiwala sa Diyos kung di mo siya kilala. Kung kilala mo siya, kaya mong ipagkatiwala sa Kanya ang buhay mo, pati ang future mo. Muli po pagpalain tayo ng Panginoon, biyaya sa pagkaaga. Salamat po sa ating mga kaibigan, mga kapatid, lalo na po ang Villafuerte family na binigyan tayo ng panahon o kaya ng kalayaang mangaral dito sa kanilang istasyon. Ang Villafuerte, Ma'am Lalaine, Ma'am Nelly at lahat ng Villafuerte brothers, salamat po sa inyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Maging ang ating mga nasa technical, Brother Stephen, Brother Ariel, at sa lahat po ng bumubuo ng BBS FM, pagpalain kayo ng Panginoon. Muli po, ang inyong kapatid, Bishop Joe Bergantin ng AMNI at ng Christ to the Philippines ay nagbibigay galang at patuloy nagpapasalamat si Pribiliho na tayo po ay nagkasama. Ulitin ko po, God's approved boasting. Meron pong pinapahintulutan na pagmamayabang ang Diyos. Ang pagmamayabang na to, yung nakilala mo siya at naunawaan mo kung sino siya. At ano ang gusto niya ng ating Panginoon. Actually po, sinabi ng salita ng Diyos, ayaw ko na meron mapahamak. Hindi ako natutuwa sa kapahamakan, sa kamatayan ng masama. Pero, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Mahalaga sa Panginoon kung ang isang tao, natutuwa si Lord kung meron taong namamatay na matuwid. Muli po, pagpalain tayo ng ating Panginoon. Let's pray. Father God, bless this word, bless the hearers and listeners, at kung meron man silang mga kasakit at karamdaman, abutin niyo po sila at pagalingin, Panginoon. Lord, salamat po muli sa iyong biyaya sa kanila, sa Pilipinas, maging sa buong Camarines Sur, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Watch the next program with John Bernas.